Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. So mga trops, sa pagkatalo nga ng former WBO featherweight champion Robeisy Ramirez kontra sa kamay ng bagong kampyon na si Rafael Espinosa via majority decision noong nakarang taon, ay talakayin natin kung anong posible na maging susunod na hakbang ng monster ng Japan na si 2-division undisputed champion Naoya the Monster Inoue. Matatandaan mga trops na nagbigay ng interes ang kampo ni Inoue na palagan si Robeisy Ramirez sa oras na umakyat na ang monster ng Japan sa 126-pound division. Ito nga ay pagtapos makuha ang pagiging undisputed champion sa 122-pound at pagdepensa sa mga titulo ng 2 pang beses bago tuluyang umakyat. Dahil nga sa pagkatalo ni Ramirez ay paniguradong mag-iiba ang plano at hakbangin ng kanilang kampo. Sa post-fight press conference ng laban nila Tapales at Inoue ay nagbigay ng 3 pangalan ang monster ng Japan na interesado pa niyang kalabanin sa 122-pound division para depensahan ang pagiging undisputed. Andyan sila former Unified Super Bantamweight Champion at ngayon nga ay WBA Mandatory Challenger na si Murjon Akhmadaliev, WBC Mandatory Challenger Luis Pantera Neri at ang ating 3-division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero. Dahil nga sa pagkatalo ni Robeisy Ramirez ay pupwedeng manatili pa ng mas mahabang panahon si Inoue sa 122-pound para linisin muna ang dibisyong ito. Let me explain mga trops kung paano ko ito nasabi. Una mga trops ay ang nakatalo kasi kay Robeisy na si Rafael Espinosa na taga Mexico ay masyadong malaki para kay Inoue na may tangkad na 6'1". Isang batang boksingero na may edad na 29 years old at may kargadang 24 wins, walang talo at may 20 knockouts. So bali mga trops, masasabi natin na may punching power din itong si Espinosa. Bukod dito ay sanay na itong lumaban sa 126 pound, hindi kagaya kay Inoue na paakyat pa lamang. Kaya dito masasabi natin na mataas ang risk na matalo si Inoue kung maibabangga agad ito. Masyadong malaki rin ang WBC featherweight champion Rey Vargas para kay Inoue na may height na 5'10", may kargadang 36 wins, 1 loss at 22 knockouts. Ngunit ang huling laban ni Rey Vargas ay sa 130-pound division at ito nga ay natalo pa. Ngunit hindi rin natin alam kung babalik pa ito sa 126-pound. Ang kampiyon naman sa IBF ay si Luis Alberto Lopez, may kargadang 29 wins, 2 losses at 16 knockouts. Itong si Luis Lopez mga trops ay medyo mababa, may height lamang na 5'4". Madaling maikasa ang laban na ito mga trops kung sakali dahil sa top rank din lumalaban ang fighter na ito. Mataas din ang risk nito para kay Inoue dahil hindi pa nananockout itong si Luis sa kanyang buong boxing career. Bakante pa rin naman ang WBA belt ngunit sa ngayon ay paniguradong nawala sa option ang dati sana nooy planong kalabanin si Robeisy Ramirez. Sa estado ng 126-pound featherweight division mga trops ay masasabi natin na medyo delikado ito para sa monster ng Japan. Bukod kasi napaakyat pa lamang si Inoue at hindi pa sanay sa timbang na ito ay matitibay rin talaga at malalaki ang mga kampiyon dito. Sa tingin nyo mga trops, mas maganda ba na linisin muna ni Inoue ang 122-pound division at kalabanin ang bawat mandatory challenger sa 4 na sanctioning bodies? Kung aakyat naman ang monster ng Japan sa 126-pound division, sa tingin nyo ba ay kaya pa nitong dominahin at maging undisputed champion sa pangatlong beses? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.